Grabe talaga yung ibang grupo dyan na puro mapanira at pagpapanik o panggugulo ang ginagawa. Katulad po nito, fake news talaga po ito, hindi ito kailangan eh. Meron pong nagpakalat na magkakaroon daw ng lockdown. Ano ha? Para bang tinutulad doon sa COVID. Ha? Para bang gusto nilang magpanik ang tao at nang magalit sa ating administrasyon. Eh hindi naman ho pwedeng mangyari yan. Kasi iba naman itong crisis na nangyayari sa Middle East at yung epekto ng mataas na fuel at bilihin sa ating bansa kumpara doon sa COVID. Dahil yung COVID virus, yan po'y nakamamatay na sakit. Kaya naman noon talagang pinagbawal ang lumabas ng bahay, sarado ang lahat ng business. Talagang close lahat. Eh ito ngayon, hindi pwedeng mangyari yun. Pero pinapalabas nila na yan daw yung gagawin ng gobyerno. So yun ay nagkukos po ng pagpapanik, panic buying at iba pa. Doon sa mga hindi nakakaintindi, doon sa mga kababayan nating naniwala sa kanila. Hindi po yan mangyayari. Tuloy ang business sa gobyerno at pribadong sektor. Tuloy ang paghahanap buhay. Transportation kahit mahal ang fuel, tuloy-tuloy din po. Walang dahilan para mangyari yan. Ang nagpapakalat nito, nanggugulo lang. Walang magawa sa sarili. Kung ang gumagawa nito, gusto lang mapag-usapan kahit na alam niyang suntok sa buwan, malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari yan. Ang kailangan nga at ang sinasabi nga ng gobyerno, lahat tayo ay maghanda at magtrabaho, mag-focus sa paghahanap buhay. At ginagawa daw ng gobyerno ng lahat para tayo ay magkaroon ng oil product, hindi tayo magkaroon ng shortage o crisis. Ayaw nga aminin ng gobyerno na mayroong crisis eh. Kahit na mayroong ibang lugar na walang mabili. Yung mataas na presyo ng oil product, hindi daw yung crisis. O di ba? Eh paano pa magkakaroon ng lockdown na sinasabi nyo? Di ba malabo talaga? Kaya yung gumagawa niyan, isa lang ang gustong mangyari. Magulo, magpanik ang tao, magalit sa gobyerno para sisihin ang Pangulong Marcos. Iyon ang agenda ng maitim, kasing itim ng krudo ang kanilang kaalaman at mga plano. Hindi na nga makatulong dito sa kasalukuyang nahihirapang mataas na bayarin dahil ng crisis sa Middle East between Iran at US at Israel. Gumagawa pa kayo ng fake news for content, for subscriber only. Personal interest nyo yan. Wala kayong awa sa mga Pilipino. Wala kayong awa kahit doon sa inyong mga followers at subscribers. Alam nyo fake ginagawa pa ninyo para lang kayo mapakinggan at panoorin. Yun ang mga nanonood sa inyo at naniniwala sa inyo, kayo lang ho nai-stress. Dahil naniniwala kayo sa inyong pinapanood na puro kalokohan lang, puro paninira, puro pagsabotay. Kasi wala na silang magawa kung hindi puro gano'n lang. Hindi kayo nagsawa sa fake news. Saan ba nang gagaling yan? Natural, hindi sa gobyerno. Natural, hindi sa matitinong Pilipino. Natural, hindi yan sa mga makabayan, may prinsipyo, makatao. Walang ganong gagawa. Yan ay sa mga makasarili para manggulo. May mga plano para magalit ang tao sa gobyerno kahit na hindi naman dapat ikagalit. Eh ang mga Pilipino ay matitino, professional, kaya olats, walang naniniwala sa kanila. Ayan, fake news yan. Hindi ho mangyayari yan. Okay? Real talk lang tayo. Samantala, any comment, reaction, malaya po kayo. Itong aking cup, kakaiba. Kasi ito yung mga ginagamit ko nung ako ay nag-golf pa. Kasi dati ho, mahilig akong mag-golf. Kaya ang dami kong ganito, iba-ibang pangalan. Pero hindi naman ko ito sinuot para i-promote yung pangalan yan. Marami akong cup na iba-iba sa pag-golf ng araw. Hindi ko nga lang ho nagagamit. Na-discover ko, marami po yan. Iba-ibang pangalan. Pero hindi yan, inulit ko hindi commercialize, hindi ito ginagawa ko para i-promote. Akin naman binili ito, or yung iba yata rito, regalo o paano ba. Anyway, nabanggit ko lang ako. Black din kaya lang. Sige, anong sunod natin pag-usapan? Aba, sandali, bago ito Ganun pala.
Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ito po yung isa sa mga haligi, malaking samahan ng mga obispo at kaparian sa simbahang Katolika. Ay patuloy po ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. at sa ating administrasyon. Ayaw nila ng mga panawagan ng ibang resign Marcos, resign BBM, or palitan si BBM. Ayaw nila yan. Alam naman natin kung saan ang galing yung ganun, mga panawagan. Pero itong Catholic Bishop Conference of the Philippines ay naninindigan sila na sumusuporta sila sa administration. Hindi sila sasama sa mga destabilizer o nanggugulo sa ating bayan. Ang kanilang paniniwala, tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos, suportahan nila at dapat suportahan din ng mga Katoliko. Kasi yung CBCP, malaking grupo po yan. Nationwide. Lahat ng mga kilalang obispo at kaparian ay nagkasama dyan. Hindi ho yan mga pangkaraniwang Katoliko. Hindi ho yan mga pangkaraniwang mga member ng simbahang Katolika. Ganun pong katindi sila. Pero kung sila ay nagsasalita ng ganyan, yan ay good for business, good for national security, good para kay Pangulong Marcos. Kasi malaking grupo yan. Inuulit ko na dating nasabi ko na, pasintabi na po sa iba. Malaking porsyento ng mga Pilipino Katoliko kumpara sa ibang relihiyon. Yan po ay nasa record. Kung di akong kakamali, nasa 70 hanggang 80% yata Katoliko. Mga Pilipino dito at sa abroad. Kaya pagka yung Catholic Bishop Conference of the Philippines ang nagdeklara ng ganyan, ng pagrespeto sa administrasyon, pagsuporta, malaking bagay po yan. Kaya sinabi kong good for business kasi gusto ng mga negosyante katahimikan para tuloy ang negosyo. Good for national security, siyempre, walang gulo kung sumusuporta sa pamahalaan at walang destabilization o walang sobrang politika o di good for security, national security ang issue dyan. At pabor din kay Pangulong Marcos kasi siya yung presidente. Sa ayaw at sa gusto niyo, siya yung presidente hanggang June 30 ng 2028. Ngayon nga sinasabi ng Pangulo madalas dapat daw ang susunod sa kanya, ang papalit sa kanya, ay ituloy din ang laban sa grabing korupsyon na kanyang sinimulan. Maganda po yun. Bakit naman hindi susuporta ang Katoliko dyan, simbahang Katolika? At iba pang, alam ko yung ibang relihiyon, sumusuporta rin, maliban doon sa relihiyong pera-pera lang. May pagkakulto ang dating. Walang pakialam sa gobyerno, pansarili. Mayroong ganong religious organization, pasintabi na, makasarili. Pero ang Katoliko ay hindi ko nakikitaan ng ganon. Wala lang silang deklarasyon o solid kung ano ang kanilang dapat suportahan ang kanila. Ilalabas nila kung ano ang gusto nila, bahala na yung mga membro. So ako naman, binabalita ko yan dahil lehitimong balita yung sinasabi nila. Para sa katahimikan, kapayapaan ng ating bansa. Sino pa namang ayaw niyan? Ang ayaw lang niya, again, yung mayroong personal at political interest. Kung sino yan, alam na natin yan. Please like and share.